Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isnasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahirapan
ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak, na kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito nating nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala. Kahit sa'y ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito, at hinihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas.
na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak at ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Sa ating unang pagbasa, sabi ho ni San Juan, ang nagsasabing nakikilala ko siya, nakikilala daw niya ang Diyos, pero hindi sumusunod sa kanyang utos ay ano raw? Isang sinungaling. Hindi ho ako nagsabi ho nito ha. Si San Juan sa ating unang pagbasa ang nagsabi nito. Ang nagsasabing kilala ko ang Diyos, pero hindi nakikinig sa kanyang salita, hindi nakikinig sa kanyang utos, ay sinungaling. Kasi kung kilala natin ang Diyos, malapit sa puso natin ang Diyos, nakikinig tayo sa kanyang aral at turo. Hindi ba parang ganito din sa isang anak na nagsasabing, mahal ko magulang ko. Pero pasaway naman, tingin nyo, nagsasabi ba ng totoo yon? Sa mga magulang na naririto, hindi ba? Pag sinabi ng anak ninyo, mahal kita mama, mahal kita papa, pero hindi mo mautusan maghugas ng pinggan, sa tingin mo, nagsasabi ng totoo yon? Sa ilang magulang, pinost lang ako ng anak ko. Nag-post lang yan sa Facebook ng Merry Christmas from our family to yours. Pero hindi ko naman mautusan maghugas ng pinggan. Sa ating unang pagbasa, maganda para sa ating mga Kristiyano na ang ating pagkilala sa Diyos, sa ating pagnanais na makita si Jesus, ang kanyang aral at turo ay pinakikinggan at sinasabuhay natin. At hindi ba ito ang larawan ng isang deboto? Ang isang deboto na mahal na po ang Jesus Nazareno, nais siyang makita, nais siyang masilayan. Ang isang deboto, nais makilala si Jesus. At sa pagkakakilala at pagnais na makilala si Jesus, ang dating pamumuhay, tinatalikuran na. Ang dating ikaw, bagong likha ka na. A new creation by God. Tinatalikuran na ang mga dating kasalanan, tinatalikuran na mga dating nakagawian na nagpapalayo sa Diyos ang mga kasalanan at lumalakbay ngayon sa daan ng pagbabago ng buhay. Hindi ba? Kaya nga lagi sinasabi ni Juan sa ating unang pagbasa, narito na sa mundo ang liwanag, narito na sa mundo ang Diyos na nagkatawang tao na siyang liwanag ng sanlibutan. Sabi nga ho sa ating ebanghelyo at paghahambing kay Jesus, siya ay liwanag nitong tanglaw. Pero anong pumipigil sa atin na tumahak sa daan ng liwanag kung saan tayo nais dalhin ni Jesus?
Anong pumipigil sa atin para tumahak sa daan ng liwanag kung saan tayo tinatawag ng mahal na pong Jesus Nazareno? Mas gusto ba natin dito sa kadiliman, sa nakasanayan, o gusto nating dumaan at tahakin na ang daan ng pagbabago ng buhay tungo sa liwanag ng mabuting balita? Kaya, kung babalikan po natin, sabi ho ni Propeta Isaías, gumising ka na! Gumising ka na! Tumindig ka na! Narito na ang liwanag ng sanlibutan. Maglakad na tayo tungo sa liwanag niya ng pagbabago ng buhay. Kaya nga 'di ba, yung taong nagbabago at nagsisikap magbago ng kanyang buhay, parang nagliliwanag. Ha? At hindi yun dahil taglay niya yung liwanag, siya yung liwanag. Hindi. Ang liwanag na taglay niya ay ang liwanag ni Jesus. Ang liwanag na nagbabagong buhay. Kaya di ba pag may nakita kang kaibigan mo, parang bumabait na siya. Yung dati niyang gawain at dati niyang kasalanan, ako, tinatalikuran na niya. Yung dating umaasa pa rin at pabuhat, ngayon tumatayo na sa sariling paa. Minsan masasabi natin, aba, nagliliwanag na ang kanyang buhay dahil nasa kanya na si Jesus. Kaya maganda rin sa atin bilang Kristiyano ngayon at imbitasyon sa atin, ang larawan ng isang deboto ay hindi nakikita sa suot. Ang larawan ng isang deboto ay hindi nakikita dahil pumunta ka sa traslasyon, humawak ka sa lubid, nagsimba ka. Pero ang larawan ng deboto na magkatapos gawin ng lahat, nagliliwanag sa kanya si Jesus. Pwede nga, nakahawak ka nga sa lubid, nakapunta ka nga, nakapagsimba, pero pag uwi mo, ganun pa din. Naku, sayang ang lahat. Sayang yung mga gagawin natin na magdadala sana sa atin palapit kay Jesus. Mag-aakay sa atin sa liwanag ni Jesus. Ang imbitasyon ng Diyos sa atin, talikuran na yon dating buhay. Tumahak na sa pagbabago ng buhay dahil narito na ang liwanag ng mundo. Si Jesus, ang liwanag natin, ang siyang papawi ng dilim ng kasalanan, ang papawi ng dilim ng kasamaan. Makinig tayo sa kanyang salita, tahakin ang kanyang landas, dahil nais lagi nating makita si Jesus. Nais nating makita si Jesus sa araw-araw nating buhay. Nais nating makita ang kanyang liwanag na nagbibigay sa atin ng pagbabago ng buhay. Nariyan ang liwanag. Narito si Jesus. Ang paanyaya sa atin, sasama ba tayo sa Kanya? Sa liwanag ng pagbabago ng buhay. Sa liwanag ng katotohanan at pagtalikod sa kadiliman ng kasalanan. Ito'y imbitasyon ng Diyos sa atin ngayon. At sana, bilang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno, ang isagot natin sa Kanya, Panginoon, ako'y susunod sa iyo. Ikaw ang liwanag ng buhay ko. Makikinig ako sa iyong mga aral at turo. Hindi na ako ang bida ng buhay ko. Ikaw na ang bida ng buhay ko. Ang iyong salita ang siyang aking liwanag sa aking daan ng pamumuhay. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpapakita ni Simeon sa sanggol na Jesus ay katuparan ng isang pangako. Ilapit natin ang ating mga pag-asam at kahilingan sa Ama na laging tapat sa kanyang mga pangako. Ang ating itugon, tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay binabaliwala lamang natin. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makadama ng init ng pagmamahal at pagkalinga ng mga kasapi ng kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito, naway pagkalooban ng walang hanggang katiwasayan at liwanag. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, balutin mo kami sa kabutihan at pagtitiyaga sa pagpapatuloy ng aming buhay. Marapatin mong higit kaming lumago at matularan ang iyong anak. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sasapsapan ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo nasa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintahing mahalin ang sanggol ni Maria. Tumayo na po ang lahat. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na handog sa aming paghahain na iyo ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon.
Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mong ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa,
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hangin, hatid ng Pasko, nananariwa sa ating bunita ang mga nagdaang nating Pasko. Ang Noche Buena at simbang gabi, narito na ang Pasko at nangungulila ang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigip sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Sa pag-awit muli ng himig Pasko, nagliliyap sa paghangad, makapiling kayo sa gabi ng Pasko, sa alaala magkasama tayo. Narito na ang Pasko at nangungulila ang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong,
tigip sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Narito na ang Pasko at nangunguli ang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong tigip sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban ng unang Pasko. Narito na ang Pasko at nangunguli ang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong tigip sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.